Hi guys! Magandang umaga. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate tabrikans para maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, i-click nyo lamang po yung subscribe button at notification bell dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. And for today's video, ang pag-uusapan nga natin ay tungkol po dito kay Miles Ocampo. Grabe guys, ang bigati na talaga si Miles ngayon. Alam niyo yung branded na talaga rin yung pangalan po niya. Maihihiliran na rin po talaga siya sa mga big star and hindi na po siya nakokolelat nila Catherine Bernardo, Julia Montes. Kasi 'di ba noon, sabi niya sa kanyang interview is that nangangarap din siya na sana kung napanood niyo po yung interview niya noon, nangangarap siya na sana marami din kuyugin din siya ng mga tao, marami makapagpa-picture sa kanya, and marating din niya kung ano yung kasikatan na meron, sila Kat, sila Julia Montes, kasi mga kasabayan po niya yan, mga kadaverkans. Actually, nauna pa nga itong si Miles Ocampo kasi siya po ay original, kasama siya sa original cast ng Guwin Bulilit. Si Lakat naman, mga lang yan, mga sunod na mga sumunod sa kanila. So, original, then first batch naman itong sila Catherine Bernardo. Anyway, ayun na nga, nangangarap din siya. Wala naman po imposible doon. Inamin niya na naiinggit siya. Pero, yung inggit na yon ay hindi po negative, ha? Baka naman may mag-isip dyan ng mga inggitera ay masama na agad. No. Ginagamit niya itong inspirasyon para pagbutihin pa. And sabi nga niya, nandito siya ngayon sa punto na hindi na pasikat Hindi na yung hinahangad yung kasikatan, longevity na lamang dito sa showbiz. Kasi, totoo naman talaga na pagka-artista ka, hindi porket sikat ka ngayon, magtatagal ka sa showbiz. Bihira po ang nagtatagal sa showbiz. Marami pong sikat noon na wala na po ngayon, hindi po na-maintain. And si Miles Ocampo, nandun siya sa tumagal sa showbiz. And eto na nga po siya until now, nariyan pa din. And habang tumatagal, nakakamit niya yung kasikatan. Although si Miles hindi na siya doon, basta ang importante may trabaho siya, 'di ba? Kadaverkans, napakaswerte niya ngayon. Monday to Sunday may trabaho siya. Sabi nga po sa report, may Itbulaga na siya, may Padjak Princess na araw-araw din po atang napapanood or mapapanood, and then meron pa siyang Emoji Nation. So napakaraming blessings, and hindi nagko-complain itong si Miles da kahit super busy siya and hindi na masyadong mamanage yung oras. Actually, in advance na nga po niya yung family time with her family nga para makapag-focus na siya sa kanyang trabaho, and she's not complaining kasi marami nga naman ang naghahangad ng posisyon, kung ano man po ang posisyon niya ngayon or kung nasaan siya ngayon. Kaya naman nais kong batiin ng congratulations, and we are very happy, lahat ng Legit Tabrikans ay super happy para sa iyo, Miles Ocampo. And sobrang nakakatawa mga kadaverkans kasi si Miles, sabi niya is susubukan niya na hindi siya masyadong maraming absence sa EB. Ayaw rin niyang pabayaan ang Itbulaga, mga collegiate tabrikans. Sabi nga niya, ito po ang kanyang big break, ang Itbulaga, kasi araw-araw siya napapanood And ang nakakatawa kay Miles, kitang-kita niyo mga kadaverkans na very humble talaga siya. So, hindi siya sanay na ganito po yung treatment sa kanya. Nagulat nga daw siya na, hala, may picture ako pati doon sa bote ng tubig. Sobrang nahihiya daw siya. Maybe hindi pa rin nagsisinkin sa kanya na meron siyang project na siya yung bida doon, di ba? Kasi usually, ang kanyang ginagampanan naman po ay mga supporting roles lang naman. Pati po sa sitcom with John Lloyd Cruz, sa Home Sweetie Home, saka po sa Happy to Get Her, mga supporting lang naman po siya doon, kadaverkans, para mabuo at mapaganda yung sitcom. Pero ngayon na siya yung talagang main character, siya yung bida po dito, siya si Princess na padyak nga daw ng padyak. Sabi ni Miles Ocampo, siguro nga kasi tricycle yung nakikita ko sa dun sa background, maybe ay nagda-drive po siya ng isang tricycle.
So gusto ko po itong abangan, Kadarikans, and mukhang malapit na po itong mapanood. Kung hindi ako nagkakamali, baka May, and magsisimula na sila ngayon ng taping. And nakakatuwa rin guys na si Miles ay nakatapak muli po sa APT Studio after Paul magsalbalutan ng mga legit Darikans sa APT. And speaking of APT, very grateful itong si Miles Ocampo kasi first ever collaboration daw po ito ng Signal at ng APT. And she's very thankful din sa TV5 para bigyan siya ng napakalaking project po na ito. So looking forward, and mukhang maganda to mga kapatid para ma-excite din itong si Miles Ocampo guys. Ano kayo mangyayari? Mapupuno kaya ng sitcom ang TV5? Samantala, pag-usapan naman nga po natin ngayon ang patungkol sa Showtime na kung saan mukhang nga sila na daw talaga base po sa sense or pakiramdam ng mga netizens na ipapalit sa tahanang pinakamasaya dahil mukhang no choice na ang GMA Network dahil sa sobrang palakas na ng palakas ngayon ang TV5. Sabi dito ng isang nating commenter, shoutout po sa iyo, Jay. Wala kang username, sayang di kita masya-shoutout. Anyway, shoutout pa rin. Kilala mo naman siguro yung comment mo kung nanonood ka ngayon. If I were it Showtime, wag na lang nila tanggapin since option lang sila. So, base po sa article na binasa po natin kamakailan na kung saan sabi nga doon, mas possible yung pinipitch na noontime show ng mga GMA Entertainment Group. So, ibig sabihin, second choice lang ang Showtime. Kung hindi maaari, ang mga pinipitch ng GMA's Entertainment Group, di Showtime na lang. So, ayun na nga, option ang dating. Option lang ang Showtime pa nagkataon. So, sabi dito, kung ganun lang din naman, wag na lang tagapin sana ng Showtime. Nakaka-degrade na if wala silang choice sa kanila kukunin, it's Showtime. Hindi naman pipitsugin ang it's Showtime para maging second choice lang. Second to TVJ's Itbulaga sila. And second longest noontime show. Hindi biro yung 15 years nila sa noontime. Sabagay, may point po kayo dyan. But I think siguro kasi mayroon din kinalaman yung product ng ABS-CBN ang Showtime. Kaya hindi rin basta-basta ilagay na lamang, mapagdesisyonan na ilagay na lamang ito sa kanilang main channel. We all know naman na talagang rival yung ABS at GMA, although may collaboration na sila. May limit pa din. Sabi naman ni Sir Mario De Jesus, kailan kaya namin masisilayan yung face nyong dalawa ni Ders TV? Naku, sayang naman Sir Mario, hindi nyo napanood yung live ko dati. Hindi ko pa naman nadidelete. Try nyo pong panoorin. Nakapag live face reveal na. Sayang hindi nyo pala yun napanood. Anyway, baka i-delete ko na rin siya mamaya. Charis! Huwag nyo na pakatitigan at tapusin. Baka main love kayo. Charis! Sabi naman dito ni Sir Mon Tolentino, tapos lalaro si Willie sa therapy, tapos nag-guest din ang Darika sa show ni Willie. Haha, pati singing queens, pwede sila doon kay Willie. Pwede po ay crossover ni Kuya Willie dito sa sa Itbulaga. Sa therapy guys, sana makapag-guest po siya maging player ng therapy para ma-promote ang Wawawin or kung Wawawi man ang gagamitin niya sa TV5. April naman na. Ito isasalang base po sa babas na article. Although wala pang final, pero kiniklaim na ng netizens dahil base dito sa sinishare naman ni Kuya Will at ni Attorney Buko is parang magkasundo at intindihan sila ng TV5. So looking forward, di ba guys, na makabalik si Kuya Will sa TV5. Sabi nga po na iba nating mga kadarikans, sana sila Kuya Jose, Mayor Jose, Kuya Wally, ang mag-host sa therapy panagkataon. Kasi di ba riot yun panagkataon and ini-impersonate din kasi and minsang in-impersonate po ni Mayor Jose Manalo si Kuya Will noon sa Itbulaga sa GMA7. Kung napanood nyo po yung episode na yon.
So, I'm hoping and looking forward guys na sa sunod po na pag-uusap ng mga bosses dito sa TV5 and ni Kuya Will. And very excited ako kapag tuloy po ito. Kasi marami din nga naman ang naibalita noon na hindi po natutuloy. Kagaya na lamang nga nitong oras ng Itbulaga, na-announce na siya ng TV5, di ba? Na ma-adjust, mas mapapaaga. Pero, at the end, hindi pa rin eh. So, hanggat wala pang media ko na nagaganap, guys, hanggang drawing pa po ito. But I'm hoping, sabi ko, sana ay matuloy. Marami din po kasi ang may gusto at talagang noon pa man, wini-wish na mag-back to back po ang Wawawin at ang Itbulaga. And ngayon na maugong po itong pinag-uusapan, maraming matutuwa dahil yung pangarap at gusto po nila ay matutupad na. Kayo ba guys, ano po inyong komento patungkol dito? Paiwan lamang po dyan sa baba ng inyong mga reaksyon at opinion. Malay nyo mabasa po natin yan sa susunod. And hanggang dito lang muna ang aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more. Salamat!